The danger of long-term decisions based naman sa temporary attractions. At again, nandito pa rin tayo sa buhay ni Lot. Lot's decision was based on what he saw. Kung ano lang talaga yung nakita niya. What appealed to him through his physical senses. What did Lot see when he looked at the beautiful Jordan Valley and Sodom and Gomorrah? According to sa mga nakaraang binasa natin, sa kapag-aaral natin, ano yung mga sa alaala ninyo? Ano ba nakita ni Lot? Doon sa area na yon, kung saan naroon ng Sodom at Gomorrah, at si Lot, doon magpunta. Ano ba talaga yung nakita niya? Any idea? Walang i-reject. No, wag kayo matakot. Any idea? Ano yung nakita ni Lot? Andun yung mga kumukuti-kutitap na mga ilaw. Diba? Ano pa? Lust of the eyes, ano pa? Lust of the flesh, and the pride of life. Yun lang namang tatlong yan lagi ang pambitag ng kalaban. Sa unbelievers man or sa mga believers. So tatlo ang nakita ni Lot. Lot saw three things. And that is beauty, wealth, and easy life. Yun lang naman ang nakita ni Lot. Meron ba tunog to? I think walang tunog. Sound, okay. Beauty, wealth, and ease. Yan lang naman ang laging habol ng tao kung tutusin. Meron ba naghanap ng unbeautiness? No? Meron ba naghahanap ng unbeautiness? Wala, di ba? Laging beauty naman ang habol ng tao Laging beauty. Sino maghahanap ng kahirapan? Wala rin naman siguro, Wala rin naman siguro. Sino maghahanap ng hindi easy? Wala. Wala naman sanang masama dito sa mga ito, pero yun kasi ang naging offer ng kalaban kay Lot. The same thing na ino-offer niya kay Jesus Christ. Yung nakikita ng mata. Yung pride of life, yung pagiging easy ng buhay. Kasi lahat tayo, yun naman ang pangarap natin Hindi ko sinasabing masama yan, mga kapatid. Hindi ko sinasabing masama. Pero yung nga lang, mag-ingat tayo. Especially kung ang decision natin, as in dito lang talaga nakabase. Mag-iingat tayo. So, tingnan natin. First, according dyan sa tatlong pinag-aralan natin, binasa natin ngayon. First, the Jordan Valley was more beautiful than the territory Lot left to Abram. It was a desirable place to live. Kaya nga eksena, nung nag-usap si Abram saka si Lot, inayaan ni Abram na si Lot ang mamili, di ba? According sa pag-aaral natin nung last time, even though si Abram ang merong karapatang mamili siya ang patriarch. He is the father of faith. Siya yung pinaka-ama, pinagmulan ng mga Jew, ng mga Hebrews. Sa kanya nagsimula yung patriarchs. Si Isaac, si Jacob, sila Moses, lahat ng yan, si Joseph, lahat ng yan sa kanya nagmula. And yet, at that point in time, because of humility, and of course, number one, because of trust sa Panginoon, hinayaan niyang si Lot ang mamili. Sige, pumili ka, Lot. Kapag pinili mo kanan, pipiliin ko kaliwa. Pag ang pinili mo nasa harapan, pipiliin ko doon ako sa likod. Yung opposite. Yung opposite. At yun nga ang ginamit ni Lot na batayan. Yung nakita ng kanyang mga mata. Yung kanyang nalalaman patungkol doon sa lugar na yon. Yung pong Sodom at Gomorrah, by the time, kilala na yan lugar na yan. When we say Macau, meron ba sa atin dito hindi nakakaalam? Kung ano meron sa Macau? Di ba ibon yun? Casino, di ba? Automatic na yun. Pag sinabi mong makapunta ng Macau, tatanungin mo pa ba ano gagawin niya ron? Magsa-sightseeing, syempre. Ano pa? Di ba? Makapunta ng Las Vegas. Automatically, alam na natin kumbaga yung kasi mga lugar na yan, kilala na sila kung ano yung nangyayari sa kanila. Like Sodom. Pag sinabing mo Sodom, bakit ka naman pupunta sa Sodom? Para pagsilbihan ng Panginoon. Magkakabanal. Hindi mo iisipin yun Pag sinabing Sodom at Gomorrah, iba na kagad isipin mo. Stigmatized na ng sin yung mga lugar na yan. Kaso nga, yun ang pinili ni Lot. Simply because, sa tingin niya, it is the desirable place to live.
Ang sarap sigurong tumira doon. Lahat naroon na. Walang kahirap-hirap, no? Business-wise, ang daming tao. Ang mga travelers, parit-parito, hindi titigil yan. So, ang lakas siguro ng business ng lodging. Ang lakas ng business ng hotel, ng motel, ng mga rental, ng mga lugar. Rental na donkey, magpaparenta ko ng camel, no? Maraming tao kakailanganin nila yon. So, pera. At hindi lamang yun, masarap kasi tumira sa mga lugar na ganyan. Di ba, halimbawa sa atin, alam ko marami, pag pinapili ka ng lugar, probinsya, meron kayo talagang pipili ng probinsya? Kadalasan, gusto kong lumuwas ng Maynila. Kasi baka doon ako magkaroon ng chance in life or mga lumang kwento na yun Yung mga taga Maynila nga, umuwi na ng probinsya Yung mga nasa probinsya naman, pumupunta na Maynila. Di ba? Anyway, hindi ko sinasabing masama yun. But then again, tignan natin, ano ba talaga yung desire ng ating mga puso at gusto nating gawin, gusto nating puntahan yung lugar na yun. Sa una, ang gandang tignan kasi ng Jordan Valley. At ikukumpare dun sa nasa likod, which is pupunta ni Abraham, greenery, makikita mo parang golf course. Napapunta pa lamang dun, maganda na siya. Hindi lamang yon. Pangalawa raw, there was wealth, of course. Ample water and pasture meant additional grazing areas and of course increased flocks. More flocks meant more wealth. Because in the ancient East, livestock had value, not currency. Ang talagang yaman ng araw, kung gaano karami ang baka mo. Kung gaano karami ang kambing mo, ang tupa, ang manok. Ilan na ba manok mo? 1,000. Yaman mo naman. Ganun ang araw kasi. Yung bang mga may bukid ngayon, yung araw kasi pag may bukid ka, mayaman ka Ngayon, kahit meron kang may malaking buko rin, parang wala rin, Nakakalungkot, Di ba meron tayong mga kapatiran, may buki rin nga sila Pero parang wala lang. Pero isipin mo yung a piece of this planet sa'yo. Mula sa surface hanggang inner core, sa'yo yun, hanggang doon. Kasi parang triangle na pabaliktad yan. Ito sa'yo yan, di ba? Ano ba yung sa bukid? Ano yung sukatan doon? Hektarya. Isang hektarya, let's say, sa'yo. Yung isang hektarya na yon hanggang sa inner core ng earth, that's yours. Kaya nga iba nga, kapag sa ilalim nakahukay ng ginto, sa'yo yun, syempre. Nakahukay ng langis sa'yo, ha? Aerial rights. Yan, mo. Mayroong alam si sister. May alam siya sa geography ba tawag yan? Geology or what? Di ba? Sa'yo yun. Pero ngayon, minsan kahit nakita mong ang lalaki ng lupain, parang parang wala epekto. Anyway, kasi sa takbo ng buhay ngayon, iba na yung thinking ng mga tao. Ibang thinking. Ang thinking ng mga tao ngayon, pag meron kang mamahaling cellphone, uy, rich! Kasi meron mamahaling cellphone Pero yun lang naman talaga meron siya After nun, wala na. Pero isipin mo ngayon, may lupa na nga kalaki-laking lupa. Parang wala lang, Hindi interesado ang tao. Pero nung araw, sa pinag-uusapan po natin baliktad, mas maraming kambing, mas mayaman. Mas maraming tupa, mas mayaman. Mas maraming baka, mas mayaman. Mas maraming donkey, mas maraming livestock, mayaman. Kaya, kung pupuntahan mong lugar ay mayaman sa damo, let's say greenery, automatically, sakop na yung inyong livestocks and of course, maging yung iyong wealth. Ganon nung araw. At yun nga ang nakita kasi ni Lot. Di ba, kung babalikan natin yung pinag-aralan natin, nakita niya kasi tinanaw niya And he can see, napaka-fertile ng lugar na ito. No? It was desirable place to live at merong yaman akong nakikita sa lugar na ito. Kadalasan, di ba, pag tinanong tayo, bakit ka naman pupunta ng Saudi? Para magpakaalipin. Wala namang magsasabi ng ganun, di ba? Bakit pupunta ng Saudi? Para kumita. Siyempre, hindi lang basta kumita. Pag uwi mo ng Saudi, wala ka nang kita. Or tapos na rin ang buhay mo, or what? Even though yun ang masaklap na karanasan ng maraming Pilipino. Nag-spend ng 20 years, 10 years sa Saudi Arabia. Pag uwi, the same pa rin. Nung umalis siya sa Pilipinas, pag uwi niya after 20 years, the same, walang nagbago. Failure yan, mga kapatid. I mean, dinediretso ko sa'yo. Dinediretso ko kayo, that is failure. That is failure. Bago ka umalis, nangangarap ka ng tricycle, di ba? Or jeep, let's say. After 20 years, pag uwi mo, wala ka pa rin tricycle, wala kang jeep.
Tapos yung mga anak mo ngayon, iba pa nagpapaaral, hindi pa ikaw. Kapos pa rin. Nakakalungkot yun, di ba? That is failure. What happened? What happened? Of course, alisin na natin sa kwento yung pinagmalupitan ng amo, yung $200, naging 100 na lang or what. Okay, fine. But still, there are lots of chances in life kasi. Ang point ko doon, yun naman pala pinagloloko ka, then wag ka na mag-recontract. Kasi marami kasi nagpapakamartir because of fear. Ayos na itong $100, kaysa naman wala. Sinayang mo yung chance. Especially kung Kristiyano tayo, mga kapatid. There are lots of chances for us na inihanda ang Panginoon. Ang sabi nga, do not settle for less. Reach for the star. But of course, before that, be faithful to the Lord. Be faithful. Kasi sabi nga natin sa mga nakaraan natin mga pag-aaral, yung sipag, yung tiyaga, kung hindi mo sasabayan ng faith, obedience sa Lord, baliwala ang sipag at tiyaga, mga kapatid. Baliwala yan. Masipag ba yung mga unbelievers? Masipag ba yung mga unbelievers? Masipag sila, di ba? Matyaga ba sila? Pero nakakalungkot, wala naman silang Kristo sa puso. So those things will be temporary. We are what? We are children of God. Mga anak tayo ng Diyos. The earth is the Lord's and everything in it. Meron tayong claim sa anumang yaman meron dito sa planetang ito. But for many reasons, bakit hindi maklaim ng Kristiyano yung ganang kanya? Totoo naman yung sinabi ng Panginoon I gave you life and have it abundantly to the full. Buhay na ganap at kasiya-siya. Yun naman talaga ang gusto ng Panginoon to give us bright future. Pero kung hindi nangyayari sa atin ngayon, hindi siya may kasalanan. Hindi siya nagkukulang tayo. We are not doing the other half. Masipag ka, matyaga ka, that's good. That is the other half. The other half naman, harapin mo rin. Maging obedient, be faithful to the Lord. Saka nakakita ng piso, ng pera, isang side lang. Uy, ayos to, 1,000. Oh, ano to? Bakit blanco? Saka nakakita ng perang ganun. Hindi walang epekto, di ba? Fake ka agad. Fake. Dapat, dalawang side. Habang nagsisilbi ka sa Panginoon, may hawak kang tabak. Di ba? Dalawa, pwede natin gawin ng sabayan. Pwedeng gawin ng sabay. Is there anything na gusto niya idagdag dyan? Sa wealth? Meron bang taong hindi, as in talaga, wala siyang decision na ginawa without money involved? Siguro naman sa pagmamahal, walang money involved, di ba? Siyempre sa pagpili ng kabiyak, walang money involved kung tutuusin. Pero there is a future involved. Ang pinag-uusapan yung future, hindi yung specific na pera. Okay? Lagi na lang ganun, pero wag yung wealth ang maging dahilan kung bakit natin gagawin ang isang bagay. Wag natin titignan lang yung kagandahan ng lugar for us to decide patungkol sa isang bagay. At hindi lamang yon, kung meron kang greenery at kung meron kang pera, ano susunod? Siyempre, yung pangatlong habol ni Lot. Lot saw easy life. It would be much easier to make a living in Sodom and Gomorrah than where Abram was going. When the water is there, and the grass is in abundance, and the fruit trees are already planted, you simply don't have to work as hard. O nga naman. Caring for the animals is much easier. Kasi yung pupuntahan mo, nandun na lahat. Nandun na lahat. And I know, aminin man natin sa hindi, yun ang habol natin. Magkaroon ng laid-back life. Yung buhay na hindi ka lagi naghahabol. Yung buhay na hindi stressful. Sino sa atin na hindi nangarap ng ganun? Gusto ba natin ng buhay na stressful? Buhay na punong-puno ng pressure? Ang gusto natin siyempre, yung yung tama lang na buhay. Walang nang-aapi sa'yo, walang umaaway. Di ba? Walang namemressure, walang nagbibigay ng stress. Nabubuhay ka, kahit yun lang ang kinikita mo. Sino sa atin na hindi nangarap ng ganun? Siyempre lahat tayo nangarap ng ganun. Kaso again, si Lot kasi, iba yung konsepto niya ng easy living. Ang konsepto ni Lot ng easy living, by going to Sodom, magiging easy ang buhay niya. Ganun lang ka straightforward. Muli po, hindi ko sinasabing masama na pumunta ng Canada to have a better life. The earth is the Lord's, and we are citizens of heaven. So the earth itself is ours. Kahit saan po tayo magpunta, we own it because our God owns the earth. Magkakatalo na lang yan sa citizenship. Di ba?
at sa pwedeng i-offer ng pupuntahan nating lugar. Walang problema doon. Pero wag natin kalilimutan yung higher principle than that. At yun yung sabi ng Panginoon, whether you are in the city or in the barrio, kung pagpapalain ka ng Diyos, pagpapalain ka niya. Ang point ng Lord doon, kahit saan ka magpunta, wala doon sa pupuntahan mong pagpapala. You have it. Taglay mo na yung pagpapala, dala natin mga kapatid. Kaya nga na yung marami nating mga kapatiran ng araw, na mga nasa Canada na, ang lagi ko sinasabi sa kanila, may enhance ang Canada. No? Canada will be enhanced because of Christians. Mas gaganda ang Canada, maganda na ang Canada, mas lalo pang gumanda. Because of the children of God na pumupunta doon. So walang masama. Yun nga lang, kung Sodoma pinag-uusapan natin for us to have an easy life, then that is wrong. Mali yung mga pinagbasihan kasi ni Lot. Maling-mali. Bali pa yung pinag-uusapan natin decision, hindi naman isang araw lang yung epekto di ba? Nakita natin yung kwento. Buong buhay niya apektado, hindi lamang yon. Ilan sa mga kapamilya niya napahamak because of that. Ngayon, maraming salamat sa Lord, nagkakaroon ng crackdown sa Pilipinas. Alam natin, ang isa sa talagang problema ng Pilipinas, drugs. Of course, number one, corruption. Okay, yung ultimate number one na problema ng Pilipinas, spiritual problem. Spiritual crisis. Yun yung ultimate problem ng Pilipinas. Maraming sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sabi pa naman ng Panginoon, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, matutulad sa kanila, di ba? Magiging bulag, pipi, bingi. May tenga hindi nakakarinig, may bibig hindi nakakapagsalita, may paa at kamay hindi makakilos. Yun ang nangyayari sa mga unbelievers. Kaya minsan kahit sharean mo ng sharean, parang bato yung tenga, bato. Nawalan ng butas. Kasi ang sinasamba nila, bato. O rebultong walang buhay. Hindi lamang yun, according sa Ten Commandments, may sumpang kasunod. Merong parusa, merong sumpa sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yun ang reason kung bakit ang Pilipinas ganyan. Naturingang raw ang Pilipinas, the only Christian country in Asia. Na-realize niyo ba yun? Japan ba Christian? Thailand, Burma, China, Japan. Mga Christians ba yung mga kapitbahay natin doon? Hindi, di ba? Hindi. Kung hindi Buddhist, atheist, or Muslim. The only Christian nation do sa area natin, Philippines. And yet, look at the Philippines. Kasi yung Christianity ng Philippines, hindi talaga Christianity according to Christ. Christianity according to someone else. Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, paano pagpapalain ng Lord? So, yun ang number one na problema ng Pilipinas. Of course, let's say yung pangalawa, corruption. As Lord willing, sa tulong ng Panginoon, mawawipe out din yung mga corrupt na yan. And of course, pangatlo, drugs. Maaring dumating na yung punishment ng Lord at blessing at the same time sa Pilipinas. Punishment sa mga gumagawa ng masama at blessing sa mga taong sumasamba sa Kanya. So ipinagpe-pray natin ang ating government at ang tao na iniluklok ng Panginoon sa kapangyarihan. First, maganda ang Jordan. It is a desirable place to live. Second, mas yayaman ako dito sa lugar na ito. Pangatlo, magkakaroon ako ng easy life. Wala naman sanang masama, pero mali nga yung pinagkuhanan ni Lot ng source of decision, and that is Sodom and Gomorrah. Hindi natin kinakailangan gayahin si Lot. Marami namang kapamaraanan ng Panginoon for us to have all of this nang hindi nahuhulog sa same sin katulad ni Lot. Maraming Kristiyano, mga kapatid, may kaya sa buhay, niloob ng Panginoon. Una, niloob ng Diyos. Ano magagawa natin? Ang sinasabi sa aklat ng Proverbs, ang Diyos ang gumagawa ng mayaman, siya rin ang gumagawa ng mahirap. They exist together to help each other, to inspire each other. Ganun lang po yan. Sinabi sa aklat ng Proverbs yan. Siya ang gumagawa. Pangalawa, bakit may mayaman? To help the poor. Sinabi sa Thessalonians yan. Ang mga mahihirap naman, since may tumutulong na sa inyo, bukod sa sarili ninyo, then mag-focus sa ministry. Or do everything in your power sa tulong ng Panginoon to have these things. Beauty, wealth, and ease. Lot, like so many of us, was sure
that the things he now found so attractive would always be that way. Pag-usapan natin yung beauty. Nananatili ba talaga ang beauty, mga kapatid? Especially yung panlabas na anyo. Dati nga isa lang nunal niya eh. At love na love. Ang ganda ng nunal itong babaeng. Napaka-strategic ng lugar. No? Nata-turn on ako talaga kapag nakikita yung nunal niya eh. After few years, dumami yung nunal. Habang nagkakaedad pa naman ng tao, dumadami yung nunal. Napansin niyo ba yun? Naglalabasan yung nunal. No? Turn off ka naman kapag maraming nunal. Isa lang nata-turn on ako sa isa eh. Pero pag dumami, parang iba ng dating. So, sa nunal na lang eh. Sa ngipin, nagustuhan mo siya kasi mag-smile siya, nakakapagsalamin ka sa ngipin niya, puti-puti eh. No? Ang liwanag ng ngipin, ang linis-linis niya. Eh kaso darating ng time kasi, kahit lagi nagsisipilyo yan, nalalaglag. Nalalaglag. Hindi ko sinabing nabulok o bigla lang nanilaw yung ngipin. Okay, mananatiling maputi ang ngipin kaso nalalaglag kasi. So kung nakasalala sa ngipin, kung bakit mo siya nagustuhan, then pag natanggal na yung mga ngipin, ayaw mo na sa kanya. Diba? Kasariwaan, let's say. Kasi pag inimas ko yung kanyang braso, napakakinis. Kaya nagpakasal kami. Bakit mo naman minahal ang babaeng ito? Ang kinis po kasi ng balat niya. Marami kasi ganun eh. Puro skin deep lang ang na-appreciate. Yung loob hindi. Eh, nangulubot ngayon, after few years, pag ganyan mo, ano ba to? Di ba? Nagkalubak-lubak yung kamay mo ngayon, himasin mo siya, nawala na yung love. Ano sinabi sa aklat ng Proverbs sa last chapter and verses? Beauty is fleeting. You know, dumadaan lang yan eh. Mula sa pagiging sariwa hanggang sa hindi na sariwa or what. Ganun talaga eh. Bakit sino sa atin dito nanatiling sariwa? Sino? Oh, dating ubas naging pasas. Sino sa atin nanatiling sariwa? Oh, sige nga. Wala naman eh. Kaya minsan yung mga tao, ayoko na sa'yo, mahal kasi, no? Yung korduroy na balat mo, korduroy or what? Bakit ikaw ba yung balat mo, hindi korduroy? Pareho lang naman. Alam niyo, yun ang beauty na yung mag-asawa tumatanda ng sabay. Kasi hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, hoy, kulubot. Kasi, bakit bungi? Kasi pareho na kayo eh. Diba? Pareho na kayo eh. Na ma-appreciate niyo yan sa mga mag-aasawa pa lang, sa mga may asawa ngayon. Sabay kayong tumatanda. You will appreciate each other ng sabay din naman. Ang ganda naman ng pagkakakulubot ng mukha mo, mahal. You know? Imbis na yuyurakan mo yung kulubot niyang mukha, ma-appreciate mo pa, parang Korting Africa yung kulubot ng pisngi mo ah. Learn how to appreciate yung mga bagay na yan. Kasi it will happen. Meron bang nagbobotok sa atin dito? Kasi hindi ba ang daming gumagamit nun? Ano mga itsura lang? Mga mukhang manikin na hindi maintindihan. Parang mannequin from hell ang mga itsura. No? Ang sasagwa, no? Ang sasagwa. Hindi makaniti ka. Dati pag humalakhak siya, talaga namang kitang-kitang masaya. Ngayon, hirap na hirap ba? Di bang hirap humalakhak ng ganon? Kasi pag ibinanat niya, mapipilas na ganun, lalabas yung botox eh. Mag-spill out or what. Hayaan yan mga kapatid. So beauty, pangalawa yung wealth, syempre. Akala ng tao, pwede talaga niyang sandigan ng kayamanan. No, it's not. Ang Biblia nagsabi, si Jesus Christ, not me. These things are also fleeting. Temporary yung mga yan. Nandyan ngayon, bukas wala na. Kung nandyan man sila, of course, wala namang masama kung maiiwan lang naman sa mga anak mo. Limaw, buong buhay mo, nagpakakuba ka talaga sa pagtatrabaho para makaipon ka ng kayamanan. Nung, naka 1 million na ako, enough, patay ka na. Hindi mo rin naman na-enjoy. Of course, walang masama mapupunta sa mga bata, but look at your life. Gaano naging miserable ang buhay mo, nagpakakuba ka pa talaga, yung pala nung maabot mo na yung amount na gusto mo, namatay ka na. Kuya Alem. Tapos mga bata, minaldas talaga. Yung pang isa, hindi nila alam yung hirap kasi. Hindi ko naman sinasabing gawin natin ang lahat para yung mga anak natin kahit paano merong manahin. Hindi ko sinasabing ganun. Pero kasabay ng paghahanda ng mga material possessions for them, number 1 yung spiritual, saka yung moral treasures. Yun ang dapat inuuna. Nang sa ganun, yung sinabi ni Kuya Lem, huwag mangyari. Na hindi man sila ang nag-ipon, nanguba para matanggap yung pera na yon, they know how to use it. Yan.
Yung kasi mga waldas, yan yung mga hindi naturuan ng tama kasi. Hindi naturuan ng tama. Natuturuan ng tama ang mga bata. Nasa atin pa rin mga magulang yun. Nasa atin pa rin. So nawawala rin ng yaman. Hindi ko rin naman sinasabing wag naman tayong mag-ipon. Kasi kung malay mo naman, kalooban pa na ng Panginoon, maging ano ka, maging magnate ka. 'Di ba? Tawas magnate. Isipin mo. Tawas Lord. Ikaw ang supplier ng tawas sa Pilipinas. Yaman ka rin dun ha. Kung kalooban pa na ng Lord 'yon. So wala rin namang masama. Kung loloobin kasi ng Panginoon maging wealthy tayo, it will happen. It will happen. At yung ease ng buhay, yung simpleng-simpleng buhay. Ito yung kadalasan naririnig ko, ginagamit sa maling kapamaraanan yung salitang contentment. Hoy, Isko! Natutulog ka na naman dyan? Magtrabaho ka! Kontento na ako sa buhay ko. Yan. Gigising na alas 9, pupang ka na mag-aaga hanggang alas 10, tapos konti-konting trabaho, bunot-bunot ng bahay na ganyan, no? Tapos nagutom na naman, alas 12 na eh. Pagtapos mag-lunch, siyempre, siesta time. Ang sarap mag-siesta eh. Nandun ka ngayon sa likod bahay, ano? Matutulog ka ngayon, gigising ka alas 3. Tapos pag may sumaway sa'yo, sabihin mo, meron kasi akong peace of mind. Kontento kasi ako sa buhay ko. Yeah, right. Kasi may sumusuporta sa'yo. Subukan ninyo yung mga taong gano'n, walang sumusuporta. Pulube. Magiging taong grasa siya. Sa klase ng lifestyle meron siya. Mga kapatid, kasalanan po ang pagiging tamad. Ano sinabi sa Thessalonians? Ang tamad wag pakainin. Biblia nagsabi nun, ang tamad wag pakainin. Hindi lamang yung Book of Proverbs, mas matindi. Yung mga taong tamad daw, laging salat. Of course, paano nakakilala ang tamad-tamad na nga, hindi pa salat? Merong tamad, hindi salat kasi may sumusuporta eh. Mga pusher. Yan, mga tamad yan, yung mga yan. Tamad yan mga pusher, ayaw kumita sa tamang kapamaraan. Ang gusto nila instant money, instant cash. Tamad yan, totoo yung sinabi ninyo. Nakakatawa pero totoo yan, tamad yan mga yan. No, mga tamad, masasama ang ugali, maitim ang mga buto, halangang kaluluwa, at tamad. Kaya sila ganyan. So, wala rin namang masamang maging easy ang buhay kung ginawa na natin yung the best, una, for the Lord, the best para sa mga buhay natin, sa kinikinya natin mga buhay. Yun nga lang din again, silot kasi nakakalungkot, nakaangkla yung beauty, yung wealth, saka yung is niya sa Sodoma. Lagi tayong babalik kasi dun sa maling object. Mali yung object na kanyang pinaglagakan. People make sure their looks and youth will last. Their job will be secure. Their talent will always be in demand. But alam natin, lahat ng mga nabanggit na yan, unti-unti, dahan-dahan, magdidiminish. Sa pagkanta na nga lang, nung araw talagang kung bumirit ka eh. No? Nakakaganyan ka pa eh. Nung magkaedad, hindi na makabirit, hindi pa makaganyan. Siyempre, sasakit na yung balakang mo eh. Di ba? Maglalak eh. Kaya na mag-exit siya sa stage talaga, nakaganon na lang siya. Hindi na nakabalik. Di ba? Hindi na nakabalik. Maging ang talent kasi nagdi-diminish. Pansinin niyo yung mga singers. Dati abot na abot niya eh. At ising-isi pa siya, parang walang nangyayari sa mukha eh. Ngayon talaga yung mukha niya, hindi na maintindihan, hindi pa rin maabot. Di ba? Yung pitch. So, lumilipas ang youth. Di ba ang trabaho? Meron ba talagang as in super duper secured na trabaho? Wala po. Wala. Everybody is indispensable. Of course, everybody is indispensable. Pwede tayong palitan anytime. Hindi lamang yun. Yung trabaho mismo natin, pwedeng mawala anytime. Maging yung trabaho, kapag doon natin isinalalay ang ating mga pag-asa. Pag nawala yung trabaho, wala ka na rin pag-asa. Kaya nga sa Diyos pa rin ang pag-asa natin. Siya kasi yung merong mercy, siya yung merong grace. Na kung loloobin niya, magtatagal ang trabaho. Kung hindi, mawawala. Mawawala siya. So let's see. Let's see what happened to the things that caused Lot to go astray. Sabi natin beauty, wealth, and ease. Ano nangyari? Sabi natin kanina, ang pinaglagakan ni Lot ng beauty, ng wealth, saka is Sodoma, diba? What happened to that object na pinaglagakan niya? Alam niyo na yung kwento, I know. So, medyo expound na lang natin. The beauty of Sodom and Gomorrah was utterly destroyed by a volcanic-like eruption, never to be anything but a desolate plain. Nag-e-exist pa po ngayon yung mga lugar na yan.
I think, I don't know kung napanood niyo yung documentary. Nag-exist kasi siya nung araw, historical fact yung pinag-uusapan natin. Andun pa rin yung lugar, makikita niyo yung ruins, but totally destroyed. Hindi na po uling natirahan ng tao. Walang halamang tutubo. Walang hayop na mabubuhay. Kung walang halamang tutubo, walang hayop na mabubuhay, definitely walang taong pwedeng mabuhay sa lugar na yan. Desolated. Totally destroyed by the Lord. Mas masahol, alam niya, mas masahol yung nangyari sa Sodom at Gomorrah kaysa sa nangyari sa Chernobyl sa Russia. Kasi hindi ba yung mga pag nagkaroon ng nuclear meltdown, malaking malawak na milya, hindi mo na pwedeng tirhan kasi apektado ng radiation. Fukushima sa Japan, di ba nung magkaroon ng tsunami, ang isa sa naapektuhan yung nuclear power plant nila nag-leak. Yung lugar na yun, tignan nyo ngayon sa CNN, sa online, yung itsura ng Fukushima. Ghost town. Ghost town. Nakakatakot. Desolated. But you know what? May tumutubong halaman. Pumunta kayo ng Ukraine, sa Chernobyl sa Ukraine, may tumutubong puno at halaman. Kapatid, itong Sodom at Gomorrah, puntahan po ninyo, walang tumutubo ni isa. Ganon ka totally destroyed ang lugar na ito. Ang point ko po, walang panama ang nuclear dito sa klase ng destruction na ginawa ng Panginoon. They are nothing compared to this. Of course, kapag titignan nyo sa chemistry o sa physics or what, mas matindi naman yung yung nuclear radiation kaysa sa asupre. Pero bakit ganon? Because God says so. Nang paulanan niya po, nang kumukulo, nang nagliliyab na asupre, sinabi na rin niya, wasak na ang lugar na yan. It is His word na talagang totally sumira sa Sodoma at Gomorrah. Kapag sinabi ng Panginoon, wala nang mabubuhay dyan, wala na pong mabubuhay. Parang yung womb ng babae, di ba, nung araw, unless the Lord i-bless yung womb, hindi magkakaroon ng bata, hindi magkakaanak. Ganun ang kapangyarihan ng Panginoon. Unless sabi niya, okay, fine. Sarah, nasa tamang gulang ka na, 99. Pwede ka na magbuntes. So, nagbuntes si Sarah. Look at that, the power of the Lord. 99 years old. Super prunes na talaga si Sarah by that time. Ano ba itsura ng mga 99 years old? Super prunes, di ba? Super na talaga. Pero imagine mo, nakakita ka ng 99 years old, ang laki ng tiyan. What's this? Ha? Cubana, di ba? Unless, Ate Mel. Pero probably that time, 99 years is very Of course. Amen. Unless, sa panahon kasi nila Sarah, nila Abraham, tama si Ate Mel, iba pa by that time. Hindi lamang sa iba yung panahon by that time, niloob ng Panginoon na kaya pa nilang magbuntis by that time. So yung physical nilang kalagayan, malakas pa. Ilang taon si Abraham nang mamatay? 120 ba or what? Ha? 178? Si Sarah, ilang taon siya nang mamatay? 128 yata o 27. See? So kalahati. Isipin mo, kung nabuhay si Sarah ng let's say 120, nung 60 na siya, kalahati pa lang pala siya ng buhay niya. Kalahati. Kaya minsan hindi rin tamang sabihin mo, nangangalahati ng buhay ko. Bakit? Kailan mamamatay? Malay mo, 1/4 or 1/3 ka na or what? Di ba may mga ganyan? Kunyari 40 na. Naku, nangangalahati na ako sa buhay ko. Bakit? Mag-80 ka ba? Paano mo na lamang mag-80 ka? Eh kung hanggang 50 ka lang. No one knew. Walang nakakaalam. Only God knows. So yung beauty po, winasak ng Lord. Yung beauty ng Sodom at Gomorrah, na siyang naging dahilan para matahuyo si Lot, pinakita ng Panginoon, these are nothing. Winipe out ng Panginoon yung beauty ng Sodom at Gomorrah. And Lot's great wealth, yung yaman na kanyang naimpok sa lugar na yan, his flocks were destroyed. His business and his customers were gone. And he barely escaped with his life. Nang iligtas, nang hilahin kalagkarin ng mga angels si Lot, at yung nalalabi niya mga anak, yung anak ng dalawang babae, kasama ba yung mga tupa, yung mga kambing, yung mga baka? Kalakaladkad ba nila yung treasure chest, yung naipon nilang pera? Wala. Ang nakalabas lang talaga sa Sodom at Gomorrah, yung mga tao, saka yung suot nilang damit. Nasaan na ngayon yung kayamanan na reason kung bakit pumunta si Lot sa Sodoma? Nothing. Imagine the heartaches na ibinuhos ni Lot para lang makamal yung kayamanan na yon. Imagine yung pride na nilunok niya. Imagine yung puyat.
Imagine yung kasi righteous si Lot eh. Meron siyang righteousness. Imagine yung atake each and every day ng kalaban for him to be unrighteous. Imagine lahat yung pinagdaanan ni Lot para lang makamal yung mga kayamanan na yun. And yet, sa araw na ito, naiwan din namang lahat. It's so sad. It is so sad. Yung bang nung nandun pa lang si Lot, kung babalik tanawan niya yung eksena ni Lot sa nilang dalawa na Abraham, punong-puno siya ng pag-asa eh. Habang tinatanaw niya yung plain of Jordan, kung saan naroon ang Sodom at Gomorrah, tumataginting na dollars eh. Yung mata niya, kumikislap ng dollars sa kayamanan. Na-imagine na niya yung malalaking bahay, maraming mga lodges, maraming damit, alahas, pera. Na-imagine niya, ngayon, ibalik niya sarili niya doon sa nangyayari by this time. Wala lahat. Wala lahat. Kumbaga, hindi niya taglay dati, tinaglay niya, wala na naman ngayon. It's so sad. Mga kapatid, masarap magpagod sa mga bagay that will last. Kasi hindi yun mananakaw from us. At hindi mawawala. Many times na natin magpag-aralan yan. Many times natin narinig sa mga mensahe. Hopefully mag-sink in na sa ating mga puso't isipan. These things are but temporary. And when I say temporary, super temporary karamihan. Super. Yung sahod na nga lang natin at the end of the month eh. Super duper temporary talaga. See? Ang tagal naman, 1 linggo, meron pa siya. Buti pa siya. Yung iba, alam niyo kung bakit? Hindi na sumasahid sa kamay, pambayad kasi sa utang eh. No? Pambayad sa utang, wala talagang sumayad sa kamay as in. Super duper temporary. Maging yung salitang temporary, parang hindi tama eh. Diba? Kasi naging hanggang salita na lang yung, may sahod na. May sahod na. Hanggang dun lang talaga eh. Pero yung sahod mismo, hindi naman nag-exist sa buhay niya. Nakakalungkot, ano? Nakakalungkot. Amen. Ba matagal pa isang araw mong in-enjoy yung sahod mo? Tagal naman. Buti ka pa, umabot ng 1 araw ang sahod mo. Ulitin ko po yung iba kasi hindi. Kaya iba, may sahod na ba? Ang lungkot-lungkot. Kasi alam niya, pag sumahod siya, nakaabang na ang haba ng pila. Una, si Sadiq. Nakapila na kaagad yan sa bakala. Ilalabas ang listahan talaga. Siya merong ganyan nung araw eh. Nung nakatira din ako sa compound, merong bakala dun sa loob. Talagang mga Pinoy talaga mahusay pagdating sa credit line eh. Pagsahuran, nangahunting na yon. Nag-hunting. Saka meron pa siyang tinatawag na yung nagmamatsyag. Dito dati dumadaan yun ba't hindi na dumadaan? Alam niyo yung tindahan namin nung araw sa compound namin, nasa tabi ng gate. Para kitang-kita ko may tumatakas eh. Di ba? Dadaan kasi lahat doon. Pag nakita, hoy! Filibini! Alam mo, nakakahiya doon. Nakakatawa pero nakakahiya. May mga Pinoy talaga, kasi Pilipino na pag-usapan na natin, wag ng ibang lahi. May mga kabayan talaga, hindi marunong magbayad. Yung iba nag-exit ng lahat, hindi pa nagbayad kay Sadiq. Kasi alam niyo may mga bakalang nagsasara tuloy eh. Hindi isinarado ng ministry eh, isinarado ng Pinoy. Bakit naman nagsarado itong bakalan to? Siguro na baladeya yan, Siguro sinarado ng ministry. Ano pa? Isinarado ng mga Pilipino, no? Pinag-uutang yung mga tinda, hindi na naka-recover. Sara! Nakakahiya, Nakakahiya. Huwag tayong ganyan, mga kapatid. Huwag. Kasi marami rin pagpapala ang Lord, hindi mo matatanggap. Kasi meron ka iniisahan eh. Kasalanan yun eh. Pagpapalain ba ng Panginoon yung taong makasalanan? Hindi. Kaya isipin natin, bakit kaya hindi pa ako ma-salary increase? Ba't kaya, 20 years na ako dito, assistant janitor pa rin ako. Di naman lang ako maging janitor. Baka naman meron ka mga taong tinatapakan sa mukha as in. Para mo na rin tinatapakan sa mukha sa ginagawa mo sa kanila. Then, walang blessing kang hinihintay. Wala. Hindi po natin may isa ng Diyos. Ang tao pwede nating isahan. Ang Diyos po hindi. Ano man daw ang tinanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Naghasik ka ng utang, ano aanihin mo? Of course. Interest. Sabi nga nung isang inutangan, pambira. No? Yung utang niya, kung isasabay ko sa inflation, ang laki ng babayaran niya sa akin.
Let's say umutang na 1,000 sa'yo 20 years ago. Nang bayaran mo siya after 20 years, yung 1,000, magkano? 100 na lang yun actually. Sa panahon natin ngayon. Nalugi yung tao, lugi sila. Isipin natin yung mga kapatid. Iinutangan natin na matagal na panahon, by the time na binayaran mo siya bago ka mamatay, yung halaga na yun parang wala na. Doble talo yung tao. And that is sin. Malilimutan ba ng Diyos yun? Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, patawarin mo ako sa ginawa mong kasalanan. Sabihin ng Lord, ang dali mong humingi ng tawad. Gawin mo! Bayaran mo kasi. Paano kang patatawarin ng Panginoon kung hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin? Hindi ubra yan. Hindi natin pwedeng lokohin ng Panginoon, patawarin mo ako. Meron ko ng mga taong hindi mabayaran sa utang. Maraming salamat sa kapatawaran, Panginoon. Niloloko mo lang ang sarili mo, kapatid. Buhay pa yung mga tao at nakasahod na ganyan. At sasabihin mo, pinatawad ka ng Panginoon sa kasalanan mo sa kanila. No, it's not. It's not. Hindi ka patatawarin ng Diyos unless gawin mo yung dapat mong gawin sa mga tao na yan. Wishful thinking yun. Kaya minsan, yun yung mga emotional na prayer, pakisala ng konti. Maaari kasi nilulunod lang natin ang sarili natin sa emotional na prayer. Pero actually, you're not really doing your part. Hindi gagawin ng Lord yung bagay na yun. Kung ikaw rin naman mismo, hindi natin ginagawa yung dapat natin gawin. Nakahang lang yan. At each and every day, pag gising mo, yung mukha ng mga taong yun na nakikita mo, every day. Kapag nandun siya sa corner, hindi ka dadaan sa corner. Pag nasa kitchen siya, hindi ka pupunta ng kitchen. Hindi matatapos yung mga bagay na yan unless gawin natin ang dapat nating gawin. And of course, and what about the ease? Yung easy life na ninais ni Lot through Sodom, ano nangyari? With his livelihood and his home removed, Lot was destined to live in a cave. Alam nyo nangyari, di ba? Nung paalisin sila, nung lumabas sila ng Sodom at Gomorrah, tumira sila sa kuweba. And we know what kind of evil ang nangyari sa loob ng kuweba. At yun ang pag-uusapan natin next time. Ang tanong po ngayon, bago tayo matapos, are you making long-term decisions based on temporary attractions? Kung yan po ang taglay natin ngayon, do not. Isang araw makikita natin sarili natin nasa lusak ng pagdurusa. Hindi po tayo nagdidesisyon kasi masarap ngayon. Kasi gusto mo ngayon. No, do not. Hindi tama yun. That is very, very immature way of decision making. Because kung ganyan ang gagawin natin, that is one of the quickest ways to become an empty lot. You will be barren the rest of your life. Naturingan kang ang lupa, wala namang tumutubo sa'yo. Walang halaman, walang damo, ni ibon ayaw dumapo. Barren or empty. So bilang pangalawa dito, next week po pag-aaralan natin, mas mainit sa pinag-usapan natin ngayon. The danger of assuming your decisions won't affect others. All decisions na gagawin natin, apektado po lahat ng tao sa buhay natin. At yun ang pag-uusapan natin next time. So be there.